mula sa 4 na impeachment complaints, 2 reklamo na lang laban kay Vice President Sara Duterte ang tatalakayin at bubusisiin ng House Committee on Justice. Ito'y matapos matukoy ng komite na ang 3rd at 4th impeachment complaint na lamang sa sufficient form. Yan ay kung pagbabatayan din ng timeline ng paghahain ng reklamo na nalabag umano ng unang complaint, habang ang ikalawa naman ay binawi ng mga naghain nito. Balikan ang naging desisyon ng Justice Committee sa sufficiency in form ng impeachment complaints versus Duterte sa report na ito. Opisyal nang sinimulan ngayong araw, March 2 ng House Committee on Justice ang unang bahagi ng proseso kaugnay ng impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. 4 na impeachment complaints laban kay Duterte ang inisyal na kailangan talakayin ng komite. Ngunit bago pa man magsimula ang deliberasyon, binawi ng ikalawang complainants at endorsers ang kanilang inihaing impeachment complaint. Noong February 2, nagsumite ang Tindig Pilipinas at iba pang civil society leaders ng reklamo laban kay Duterte para sa aligasyon ng maanumalyang paglustay ng confidential funds ng OVP at DepEd. Sila rin ang kauna-unahang complainants ng parehong reklamo laban kay Duterte noong nakaraang taon. Ayon kay Tindig Pilipinas, Francis Joseph Aquino D., isa sa mga second complainant, ang kanilang pagbawi ng reklamo ay upang suportahan ang 3rd impeachment complaint na halos similar aniya ng nilalaman ng kanilang reklamo. Sa pamamagitan nito, naniniwala silang mas mapabibilis ang proseso ng impeachment at magpapanagot kay Duterte. Tinanggap at formal na inaprubahan ng House Justice Panel ang withdrawal ng ikalawang impeachment complaint. Naging mainit naman ang talakayan ng mga miyembro ng komite pagdating sa first impeachment complaint na inihain ng mga progresibong grupong bayan, makabayan at iba pa. Ito ay sa gitna ng usapin kung tumalima ba ang first impeachment complaint sa 1-year bar ruling na itinakda ng Korte Suprema. Matatandaan na sa desisyon ng Korte noong Hulyo, simula February 6, 2026 pa maaaring mag-initiate ng panibagong impeachment proceedings laban kay Duterte. Isinampa ang first impeachment complaint noong February 2. Natin yung discussions ng mga Kongs, of course the disagreement among the members of the Justice Committee arise from the perceived inconsistency in the decision of the Honorable Supreme Court dated July 25, 2025 vis-a-vis the resolution issued by the Supreme Court on January 28, 2026. While the decision provides that the second impeachment complaint may be filed on February 6, the recent resolution, the one dated January 28, implies that the second impeachment may be filed on January 15. So from the perceived inconsistency between the decision and the resolution, we have heard the disagreeing positions, the different sides, different positions of the members of the Justice Committee. Sa botong 22 affirmative, 10 in negative at 0 abstention, isinet aside ng komite ang first impeachment complaint bunsod ng paglabag sa 1-year bar ruling. By set aside, it means that it will no longer be included in the proceeding of this committee. Bunsod ng pag-set aside sa first impeachment complaint at ang pag-withdraw sa ikalawang reklamo, 2 impeachment complaints na lang ang tinalakay ng komite kaugnay ng sufficiency in form nito. Sa pagtukoy ng sufficiency in form, kailangang tukuyin ng komite kung nakasunod ang mga verified impeachment complaints sa mga pulisiya kaugnay ng paghahain at technicalities ng reklamo, kabilang na rin ang usapin ng 1-year bar ruling. Proceeding today, we deliberated already on the sufficiency in form and we concluded with voting, in which case, both impeachment complaints, the 3rd and the 4th, were both declared to be sufficient in form. Because of that, for our tomorrow's meeting, we will be deliberating on sufficiency in substance of these 2 impeachment complaints. Nakatakda ang deliberasyon para sa sufficiency in substance sa Martes, March 3, 10 a.m. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.